Lumaki tayo sa mundong ating ginagalawa na may paniniwala na ang tahanan ang nagsisilbing una nating paaralan. Ngunit anong karanasan ng kapupulutan ng aral ng mga bata sa kalsada ang una naging kapalaran? Sino magsisilbing ilaw ng kanilang kinagisnang tahanan? At paano sila magpapakatatag kung walang haligi ang mundong kanilang nilalakaran? Lingid sa kaalaman ng marami, umaabot na sa 13.2 milyong Pinoy ang nagsabi na sila ay mahirap. Ayon iyan sa survey ng Okta Research Group ngayong taong 2023. Sa tugon ng masa survey ng Okta, may 50% o 13.2 milyong pamilyang Pinoy ang mahirap. Mas mataas sa 11.3 milyon noong March 2023 o pag-angat ng 1.9 milyon. Sa paglalakbay namin sa kabaan ng monumento, kanto ng Bustamante, nasaksihan namin ng isang batang babaeng nanlilimos habang nakayapak na tila ba'y may bakal sa paa kaya titi iniinda ang bigat ng pasanin sa kadakbang ng kanyang mga paa. Malimos po. Kanina, kumain ka na ba? Hindi pa po. Kailan huling kain mo kanina umaga? Kanina lang po. Yung mga alas 5 siguro po. Bago kami dumating. Ngayon nagugutom ka ba? Opo. Gusto mo kumain ng kanin? Opo. Gaya na lamang ni Shalani, isang 13 taong gulang na babae, panganay sa magkakapatid at maagang namulat sa kaingayan at sa realidad ng kalye. Anong pangalan mo? Shalani. Ilang taon ka na? 13. May mga kapatid ka? Opo. Ilan kayo magkakapatid? 5. Pang-ilan ka sa magkakapatid? Panganay. Panganay ka. Nag-aaral kayong lahat? Hindi. Isa lang. Ikaw, nag-aaral ka? Sino lang nag-aaral sa inyo? Yung pangatlo. Yung pangatlo nila. Anong dahilan mo? Bakit naisipan mong manghingi sa mga tao? Para tulungan ko yung mga magulang ko. Ano bang naitutulong mo sa magulang mo? Bibili po akong bigas. Yung mga naiipon mo na pera na hinihingi mo sa mga tao, yun ang pinambibili mo ng bigas. Opo. Buti pinapayagan ka ng magulang mo na manghingi dito. Hindi po. Tumatakas lang po minsan. Tumatakas ka, ayaw nila na manghingi ka, pero gusto mo kasi makatulong ka, kaya mo ginagawa to. Opo. Wala ka bang ibang ginagawa? Yun lang talaga? Like, pinambibili mo lang ng bigas, wala kang ibang binibili? Marami rin po. Ulam. Parang mabuti lang talaga yung intention mo, kaya mo ginagawa yun. Dahil gusto mo lang talaga makatulong sa magulang mo. Wala namang nag-aano sa'yo dito, ng haras or ng bubuli sa'yo dito, ng mga tao. Wala naman. Dito ko lang lubos na nauunawaan kung bakit mas iniisip niyang unahin ang makatulong sa pamilya kesa sa sariling luho at kung bakit gustong-gusto niyang kumita ng pera at piniling mamalimos. So, sa susunod na enrollan, hindi mo na gagawin yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Opo. Mag-focus ka na sa pag-aaral mo. Opo. Gawin mo yan Anong gusto mo paglaki? Piloto, yung nag-aano sa Aeroplano. So, yung maging piloto. Ang karapatan ni Shalani na mabigyan ng magandang edukasyon ay pinagkait din sa kanya. Nahinto siya sa grade 3 at grade 4 na sana siya ngayon, ngunit ang gulong ng kapalaran ay tila hindi umaayon sa kanya. Bukod sa hindi sapat at kakulangan sa pinansyal, ay hindi na naipagpatuloy pa ang pag-aaral. Kaya naman ay ginugugol na lamang niya ang kanyang oras sa paghahanap buhay sa kalsada upang makaraos at makakain ng lubos.
Kanina nasabi mo na galing ka sa panlilimos. Magkano yung nakaipon mo na pera? Umabot siya mga magkano? Mga nasa 20 lang po. Pagkatapos mo mamalimos, umuwi ka na kaagad? Opo. Sumakay ka pa ng jeep, hindi na? Sumakay po. Eh, paano yung 10 na lang natira sa pera mo pagkasakay mo ng jeep? Hindi po ako nagbabayad. Hindi ka nagbabayad. So, sa jeep, nagwa 1, 2, 3 ka. Buti hindi ka pinapagalitan ng mga driver. Nakikisabay po ako. Nakikisabay ka, hindi ka naman sumasabit. Hindi. Minsan lang. Pero naranasan mo na binabayaran ka ng tao? Opo. Kanina pag uwi mo, saan mo ginastos yung pera mo? Pinangkain ko po, tapos nag-computer. Sa muling paghahanap namin kay Shalani, bigo namin siyang makita. Kaya't nagpa siya ang aming team na hanapin siya kung saan maraming namamalimos. Sa haba ng aming nilakad papuntang UE, kung saan maraming sabing namamalimos, wala roon ang mga sinabing namamalimos. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin namin ang paghahanap kay Shalani. Pinagtanong-tanong namin sa mga tao roon kung meron silang kakalanang Shalani. May nakapagsabing nasa bahay daw siya at nagpapahinga. Hanggang sa matagal naming pag-aantay, walang Shalani ang nagpakita sa amin. Oh, yun pala si Shalani. Oy, Shalani, tara na. Kanina ka pa namin hinahanap. Sa pagkakataong ito, gabi na nang makita namin siyang muli. Kanina habang naghahanap-hanap kami, napagtanungan namin yung mga bata kung sino yung Shalani, which is ikaw, yung pangalan mo, at sinabi nila na doon ka nakatira. Kaya namin natagpuan yung bahay mo. Pero nung tinanong namin ng kapatid mo, sabi niya, wala ka daw sa bahay mo. Mamalimos po ako na. Ganoon pa rin ang kanyang kasuotan na tila ba'y pati panahon siya'y pinagkaitan. Kanina nakita natin ng papa mo. Buti na lang pumayag siya na ma-interview ka namin. Paano paraan mo siya napapayag? Paano mo kinuwento yung ginawa namin para mapapayag siya? Sabi ko po interviewin niyo po ako na kung ano yung buhay ko po. Sa kalagitnaan ng aming shoot, nasaksihan namin ang isang matandang naka-wheelchair na tumumba sa gilid ng kalsada. Sa kalagitnaan ng aming shoot, kami ay nakasaksi ng isang matanda na natumba ng paparoon sana sa Mercury Drug para bumili ng gamot. At siya tinanong namin at siya lang ay mag-isa sa buhay. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang aming team sa paggawa ng dokumentaryo. Tanging hiling ni Shalani ay ang makapag-aral na muli at makapagtapos ng pag-aaral upang makamit niya ang pangarap niyang propesyon. Anong gusto mo paglaki? Piloto, yung sa Aeroplano. Sino maging piloto? Ang maging isang piloto. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pag-asang mangarap sa gitna ng karasan ng mundo. Kaya naman ang isang musmus na tulad ni Shalani na mayroong isang mataas na pangarap at positibong pagtingin sa buhay sa kabila ng pakikibakas sa araw-araw para sa buhay at pamilya. Kanina bago ka namin nakita, saan ka galing? Kasi kanina ka pa namin hinahanap, mga 2:30. At ngayon ka lang namin natagpuan, mga alas 6 na. Hingi po, tapos nag-computer po, tapos kumain. Sabi mo kanina, nasa bahay ka. Pero kanina,
Natulog po Natulog ako. ka? Sa murang edad, maraming bagay at pagkakataon na ang pinagkait sa mga batang tulad ni Shalani. Ang pagsabay sa pagbabago at kagustuhang maitawid ang landas ay hindi kailanmay dapat ipagkait sa kanila. Habang mayroong mga pamilyang sadlak sa kahirapan at hanggat may nananaig na kultura ng karasan, hahanap at hahanap ang bata ng kalinga at pag-aaruga. Ako po si Jem Cabrera at ito ang Tanglaw ng Pag-asa.